Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yun, may customer tayong Toyota Vios 2021. Ang year model niya. Automatic transmission mga sir. Ang concern ng customer, nanginginig daw yung idle o nag-stuck yung idle sa 1.5 pag tumatakbo siya. Pagka hindi nakabukas ang aircon. Cambio na lang daw ng cambio, pasok ng cambio pero naka 1.5 lang yung idle. Hindi tumataas yung RPM pag tumatakbo. So, kukuhanan ko lang siya ng base kasi hindi ko naman to gamay. Pero sabi ng customer, nagkakaroon talaga ng pagbabago. O, siyempre sila ang nakakabisado nito. Yung tinakbo niya is 51,000. Ganyan nakalayo yung natakbo sa loob ng 2 taon. So, ngayon, naka-off ang aircon. Test drive din namin kanina, okay naman. Ang takbo, yun lang concern niya yung sa RPM o idle. Ngayon, babasahan muna natin. Mag-i-scan muna ako. Outdated siguro to. Tingnan ko muna. Mag-i-scan muna ako sa system. Baka may nag-loose wire o di kaya may rat attack. Ito muna titingnan natin. Yung kamukha niyan. Kung may store code, wala naman. Walang nakalagay. Para maging kampante yung magpapagawa. So kahit walang store code, tingnan din natin sa system kasi minsan walang store code. Meron pala dito nakalagay. So wala siya. Okay. So next, wala nakalagay na fault code. Paandar tayo. Magbabasa tayo ng live data. Live data natin kasi titingnan ko yung idle kung saan tumama o hindi tumama yung idle ni sir. Data stream. Sana mabasa na siya lahat dito. Ayan. Engine RPM, okay. May engine RPM naman. Yan o. May engine RPM. Start tayo. Start. Walang aircon. Start. Okay naman. 1,000 RPM. Idle, 900. Bumaba ng bumaba. So dito, meron ding nakalagay. Ito lang tatama yan. Engine RPM. 650. Tapos baba na lang yan. Yan. So, sakto naman dito. Kung dito mo titingnan, 700 yan. Pagka tiningnan mo, 500. Tapos bibilang-bilangin mo, 700 o 800 yan. No, tatansya-tansyahin mo. Pero pag may scanner ka, kita yan. Kung ano talaga yung accurate na scanning, idle niya. Tingnan natin sa baba. Engine load. Okay, gas, spark, neutral. Engine run time since DTC cleared 27,000. Nagkaroon to ng check engine dati? Hindi naman sir. May na-cleared siya ng 27,000. So nasa 51 siya. So ibig sabihin kalahati nung nag-check engine siya kasi engine run time since DTC cleared. Okay, meron nga siya. So diyan makikita mo kung may dati siyang check engine. Baka meron tapos hindi lang napansin. Tapos na-delete na. So yun yung runtime niya. Nung natanggal yung ayun distance traveled since DTC cleared. Ayun 5,874 meron din kilometer. So 5,000. Okay, so diyan kasi pag may check engine tapos binubura, lalabas diyan kung ilang yung sa Toyota ganyan, makikita ko. Yan 650 maglalaro na lang siya diyan. 650 baba taas pero konti lang. So mararamdaman mo rin dito, hindi siya gaanong galit. Stable lang. Tapos dapat walang inig. Okay, revolution natin. So maganda naman yung pick up ng accelerator. Siyempre bagong bago to. Tapos tingnan natin kung nagbabago. Yan Ngayon sa acceleration, mararamdaman agad natin yan. Dito tayo sa aircon. Yan bukas tayo ng aircon, umangat, nag 1,000. Kung dito mo titingnan, ang labas niya 1,000. Ayan umangat ng 1,000, sumakto. Tingnan natin dito kung 1,000 nga. Hindi pa umabot, 900 lang yan. Taas baba, 900 taas baba. Ayan tama, 900. Pero pag titingnan mo rito, mga nasa 950 o sabihin mo nasa 1,000, ganyan. Sa scanning, wala pa talaga, nasa 900 lang. Revolution natin konti. Ayan, bumaba 650, okay, good. Nag 650 bumaba, hindi na automatic yung aircon, nag-automatic. Okay, so sakto na yun yung mga nakita natin changes nito kasi nakapag-automatic na yung aircon.
So yung takbo natin, off natin to. Off ang aircon, tingnan natin kung bumaba uli. Tumutok lang naman, revolution natin. So yun lang concern ng customer, pag tumakbo siya na walang aircon, lalo pag bumaba ng 30 sir? Apo, 30 pa ba? 30 pababa yung degree Celsius niya, 1,000 na lang. 1,000 ng RPM o ganyan, dyan, tapos shifting na lang na shifting. Bagong model to na Toyota, hindi ko naman sinabi sira to ha, titingnan lang natin. Kasi ang nakikita ko naging problema dito, kung hindi madumi spark plug nito dahil 51 na siya 51,000 na, nangalahati na siya na pwedeng palitan, replace all or cleaning. So naka 51,000, tinanong ko yung customer, hindi pa naman daw siya nagpalinis. Change oil lang. Yung throttle body same, hindi rin siya nagpalinis pa. So change oil lang din yung ginawa. So ito yun, bagong bago. So itong Toyota kasi sobrang ganda nitong sasakyan na to talaga. Ikaw nang maghahanap ng sakit na ito. Yung sasakyan hindi magkakaroon ng sakit. Matagal bago magkaroon ng sakit. So hindi niya sa akin Toyota Innova rin. Ngayon, mga titingnan natin dito, una, isa rin yun, throttle body. So, technical ang throttle body nito kasi pag nagalaw mo na sobra, kailangan relearn or kailangan i-adapt talaga kasi throttle body yan. Tapos ito, okay lang to, wala na to. Bubuksan natin lahat yan. Ito walang adapt dito. Buksan natin kasi coil lang naman yan. Injector, maaari. So, dito, tingnan natin sa 50,000, di pa gaano. So, spark plug lang muna. Bugahan natin to para malinis. Kita natin, baka may tagas. Throttle body, IECB yung kadalasan. Itong mga ganito. Dalawa to pag Toyota. Isa, asan yung isa nito? Nakalagay. Dalawa yan Ayun, itong isa. Ayan isa, dalawa yun. Pagka problema sa akin niyan, hirap. Ito hindi gaano, ito mga intact pa to. Mga filter, tingnan natin. Yun. Bugahan natin yan. Tingnan natin kung tanggal nga. Kami kayo dyan, sir. Malikabok to. Tanggalin mo na ito, alikabok. Para madali maglinis. Okay. Yun, natanggal natin ignition coil. Silipin natin So, dito kasi, sa ibang sasakyan, makikita mo kung may tagas yung bandang gitna dyan. Yung pinagdugtungan na ito. Meron dapat yan dyan. Galing ng Toyota, diretso. Yung tagas, hindi makakapasok. Napaka-safe. Ganito pala yung bagong gawa nila. Ganda. Napakaganda. Bunutin natin lahat ng spark plug. Yung mga sir, buo naman sa loob yan. Malinis. Malinis lahat. Spark plug ni sir. Madumi talaga. Yan Denso. Denso iridium. Iridium matutulis yung dulo. Matutulis. Patulis. Hindi siya palapad. So, madumi lahat. Linisan natin. Yun mga sir, saktong-sakto si sir nagpagawa, umulan. Kasi pag maulan daw, nagkakaroon ng problema. Yung sasakyan niya, bumababa daw yung accelerator. Yung RPM, idle pala. Yun, nakababad na. Linisan natin yung maduming spark plug. Tapos, pati yung silipin lang natin yung throttle. Kasi masyado pa namang maaga, 55. Pero pwede na rin. Dahil yung sa akin, 56. Talagang napakadumi na. So, bubuksan natin yun. Isa, unahin natin to. Yung nakuha natin dumi niya. Naglutangan na. Ito, patuyuin muna natin bago natin ibalik. Yun mga sir, salpak na natin. Bagong linis na lahat. Yung dulo lang naman linisan natin. Yung mga iridium matutulis. Saksak natin tapos takbo tayo. Habang umuulan, maganda habang umuulan siya. Yung mga sir, naibalik na natin lahat. Okay, so ang gagawin natin, magpapaandar tayo or sisilipin ko muna yung throttle body ni sir. Tsaka ito, silipin muna natin. Bago lang. Yun mga sir, naikabit na natin. So,
Natanggal na rin natin yung throttle body, isang tanggalan lang para hindi na gaanong maraming baklasin. Pasil-pasil na lang ito. Yan, yung throttle body niya sa 55, ito na. Sa 50,000, 51. Yan na, ganyan kadumi. Meron na rin siyang lining na itim. Yung mga itim na yan, yan yung dumi niya mga sir, yan. Kakapit yan sa sa throttle body pagka na-accelerate ka. Yun. So papaon natin yung susi sir. On mo susi sir. Lilinisin natin to na hindi na natin siya babaklasin. So preventive maintenance lang din yung ginagawa natin. Nakauna apakan mo accelerator. Nakauna yan? Sige. Apak accelerator, sumasabit kasi yan. Yan, sige. Sagad. Sagad mo, sagad. Yun. Yan, madumi na talaga siya mga sir. Yun, yung gilid niya Yan, dumi na yan. Tapos sa kabila ganun din. Dahan-dahan bitaw. So, marami ng langis na naipon. Linisin natin. Teka lang, wag muna. Mahaba-haba itong linisan na to. Kita na. Sige, apak. Sagad mo. Kapal. Medyo pa siya. Medyo malambot yung dumi kasi siya. Bago pa lang. Pero kung ito ay matagal na, tigas yan. Dahan-dahan bitaw, sir. Yun, malinis na, wala nang lining. Ibabaw na lang. Parang umaandar din naririnig ko ibabaw. Kasi ibabaw. Che. Yun, wala nang lining. Apak ulit, sir. Apak. So, paglinis ng throttle body, kailangan may pang-relearn kayo nito kasi pagkatapos maglinis, minsan tumataas, minsan bumababa. Bitaw, sir. Yung idle, minsan nagloloko. Yan. Kaya dapat pag naglinis kayo, may pang-relearn kayo ng throttle relearn. Yan. So far light ulit, madilim. Apak, sir. Dahan-dahan na.
Sige, wag mong bitawan lahat. Yan, ganyan lang. Apak ulit. Sagad. Sige, bitaw. Okay. Ayos na. So yan, dapat wala siyang lining. Yan, walang lining na itim. Malinis dapat. Okay. Yung mga sir, naipit na natin lahat. Yan, ito lang naman tinanggal natin. Tapos ito yung sensor, hindi tayo nagbunot. Tinanggal natin mismo sa bahayan niya. Ito, wala na iba. Kasi pag ang throttle body kulang ng hose, nako, manginginig yung sasakyan. Manginginig na sobra. Ay, dito tayo. Sa loob. Yan. Okay, nasa loob na tayo. Yan na. Yung mga sir, naka-on na tayo. Yan. Start natin to, subukan natin. Naka-ilaw check engine, hindi nawawala. Pag start baka yan, mawala na siya. Start. So hindi tayo wala pa tayong relearn. Hindi pa ako nag-relearn. 29 degrees Celsius. Unang start natin, ayun, bumaba agad siya. Kaya ganyan. Revolutionary. Sa lamig niya, kung pagkukuha na natin ng base, 29 degrees Celsius, ganyan siya kataas sa RPM, normal yan. So ngayon, buksan natin ang aircon kasi sabi niyo sir, pag malamig, hindi umaangat na to, no? Pag tumatakbo, sir. Pag tumatakbo. Hindi, yung yung sa automatic na aircon. Pag malamig yung sabi niyo kanina, hindi to umaangat. Oo, minsan. Minsan. Minsan naman, napalo siya, sir. Napalo. So kailangan apakan. On natin habang kaka-start. Normal kasi mataas yan. Pag mataas ang idle, dahan-dahan lang aangat yan. Yan, kasi hindi pa siya aangat ng todo dahil hindi pa siya nakakuha ng tamang init dito. Okay. Rev natin. So makukuha mo lang talaga yan sa mainit na. Yan o, yan o. Okay, di ba? Sakto, normal to. Off natin. Huwag mo natin painitin. Ngayon magtatakbo tayo. Rev ulit. Isa pa. So, ganun din. Patatakbuhin namin. Yun ang pinaka-test drive namin, yung takbo. Okay. Yun. So, tumakbo na kami. No aircon. Dito, 11 RPM, 1000. Yun. Sa smooth, yung mararamdaman nyo, yung nagte-test drive kami, 11. Bumalik na sa dating RPM to. Bumalik na sa dating takbo. Yan o. 11, 13, 11. So, depende. Hindi mo naman kasi kayang tansyahin yan. Takbo na, tsaka yung throttle lang nag-uusap dahil electronics to, hindi mo matatansya yan. Tsaka responsive na yun. Iba ang response, no? Iba yung hablot. Medyo nag-delay. Parang Delay yan, no? Delay. Basta throttle body ang sira. Pag pinatakbo nyo, yung pinapaliwanag ko sa'yo na unang arangkada niya, dapat hindi ko naman sinasabing pasisibatin mo ng todo. Yung bang sakto lang, yung nakasanayan mong saktong apak lang para mabante siya. Kasi sanay ka dun sa apak dati. Tas nung mararamdaman mo, meron naman siyang meron siyang kagat, pero maramdaman mo parang kikilig muna yung makina. Ramdam mo yun, kikilig, tapos bibilis naman siya, sisibat. Yung kadalasan noon, madumi throttle body, tsaka yun, combination ng spark plug, linis dapat lahat yun. So sa odometer mo na 55 yun, kuha ka agad yun. Tsaka sa wala kang ginawang ganon, hindi mo pinalinisan kasi nga bago naman siya, tama yun. So yun talaga doon pumasok yung mga nagkaroon na ng carbon deposit yung throttle body doon sa butterfly. Alright, so okay na. Uwi na tayo nito.